basketball. Basketball. Punta ko ng Pilipinas. Puro gilas at saka bandi. Yung kanyang yung Brazil, nasa ka Pilipinas, talo Pilipinas. Hindi ko sa ibang bansa. Kasi puro qualifying for Olympic. Lalo talaga ang Pilipinas Hindi na, kalungan nila yung number 6. Latvia. Yung number 6 sa basketball, yung world, yung rank. Yung nag-rank 1, rank 2. Pabuti kasi dire-diretso isang araw lang o Latvia, Georgia, Brazil, isang araw lang ang pagkitin sila yung mga kalapit na kapalimanan sila. The third of the spirit ay ito yung gagamitin natin na which is the word is yung panangga. Kaya din ng helmet of salvation. Isa din po na panangga sa mga dumarating sa ating buhay kagaya ng mga pagsubok lahat na ito yung gagamitin natin na panangga. Kagaya ng kung sino nag-aaral sa atin ng sungko, dahil ito yung gamit nila. Talagang kapag may Kalaban. May laban, ito yung panangga nila para hindi sila maabot. Kaya ito yung salita, the sword of the spirit is the word. Yan ang sa Ephesians 6:17. Ito ay sword of the spirit, is the word of God. Tungan ko lang po, ay ang word of God po ay kailangan po natin. Dahil si Satan po ay magaling din sa word of God. Kaya kailangan may hawak tayo word of God sa kasama ng sitwasyon sa ating buhay. Kasi nandiyan po sa Biblia kung ano man sitwasyon mo, kailangan mo ng comfort, mayroon din yung word of God para sa comfort. Ano man broken hearted ka, mayroon din Lord. Lahat ng sitwasyon sa ating buhay, mayroong katumbas na word of God. Ito ay ating panlaban sa mga gawa ng away na nililin niya tayo sa word. Sinabi niya doon na may sakit ka. Ano sinabi ng word of God sa Isaiah 53:5? By the stripe of Jesus, you are healed. Amen? Kaya mayroon po tayong panlaban. Kaya sabi rin sa Samson, meditate my word. Blessed is the man who does not walk in the counsel of wicked, but or sit in the seat of sinners. But his delight is in the law of the Lord. His delight is in the law of the Lord. He meditates it day and night. Kailangan po natin i-meditate yung salita ng Diyos. Dahil kung mayroon pong gawa ng kaaway, ay handa po tayong paglabanan. At buwasan po natin ang maghingi po tayo ng desisyon, mga advices sa labas. Kung hindi, base po sa salita ng Diyos. Para totoo po ang ating paghawakan. Hindi po yan gawang-gawa. Kasi kung makikinig ka po sa labas, hindi sa salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng maling desisyon sa buhay. Paghahanap ng asawa, maghahanap ng boyfriend, kailangan nakahanda. Anong sabi niya sa boyfriend? Do not equally yoke with another. Amen. Kaya yun ang paghawakan. Sa akin din buhay na bilang hiwalay sa asawa, ang pinagawakan ko rin yung salita ng Diyos na hindi na ako pwedeng mag-asawa dahil isa lang ang asawa ko. Kung maghanap ako ng asawa, kasala rin ang adultery. Amen? Kaya ngayon, hanggang ngayon, ay nag-iisa ako dahil pinaghawakan ko ang salita ng Diyos. At hindi po ako nagsisi sa aking pinaghawakan ng salita ng Diyos. Kahit sa edad ko ngayon, I am joy, masaya po ako. Wala po akong nasikaso na asawa. I can go anywhere I go. Kaya ang naisip ko, tama ang salita ng Diyos. Amen. Guide niya tayo, diba? Sa Psalms 119 verse 105, the word of God is a light to our path and a lamp to our feet. For our may Kaya yun ang nag-guide sa atin. Kaya ito, nandito na, kailangan kung mayroong mga problema, kailangan, hindi lang ito, ganun na kailangan. So, Pansusuki. Amen.